Alam niyo kung paano ko nasabi yan? 2022 election, kalyo ng mga Pilipino. Ang dami nang binato kay Marcos eh. Ano sabi ng mga tao? Sabi ni Pangulong Duterte, meron tayong kandidatong merong addict at may baggage. Kaya kami pakialam. Basta kami, mga Pilipino, inaapi kami. At gusto namin yung inaaping kandidato rin. Sino yun? Si Marcos. Ngayon, inaapi kami ng China. Aping-api kami ng China. Binabasa kami ng tubig. Wala nga tayong tubig. Binabasa tayo ng tubig. Hindi, yung mga nando sa ano. Pero ganoon na nararamdaman ng mga Pilipino. Inaaway kami ng China. Pinagtatanggol kami ng presidente. Oh, ni Marcos. Oh, bangag yung presidente, sasabihin naman ng iba. Basta kami, api kami nila Marcos. Kami, sama-sama kami nila Marcos. Sama-sama kami. Saan tayo sa amin, pare? Diba? Effective? Na nauugnay na naman sa punong ehekutibo, lalo pat karapatan ng taong bayan na malaman ang estado ng kalusugan ng isang presidente at kung may kakayanan pa ba itong pamunuan ang bansa. Para sa akin dito, the next step is to inquire into the state of health of the president. Kasi if we are going to allege a crime and the crime is being committed now, that will require evidence. The evidence... Kasi alam mo, sinabi nga ni Panelo ito eh. Diba? Although hindi ko napanood, si Dada kinuwento lang. Sinabi ni Panelo to, this is not impeachable. Akin, even if it's not impeachable, kahit ba impeachable pa siya pala, hindi naman ma-impeach siya. Sinong takang congressman na mag-haay ng impeachment? Ultimo nga mga komunista doon, kakampi na nila eh. Saka nakakitang pati yung komunista kumampi na sa kanila. Walang pag-asa impeachment dyan. And this is, sabi pa nga, again it's not me, si Panelo nagsabi. Bakit to? Remember, that was done, hindi pa presidente si Marcos. Kung mapatunayang mang-addict yung video. Halimbawa na lang, mapatunayang merong video na nag-a-addict si Bongbong Marcos. Halimbawa lang may napatunayang ganon. Anong year yun? Sigurado ako, yung itsura niya pa nun, yung parang Beatles pa siya. Diba? So, ibig sabihin, the crime, tama si Atty. Trixie dito, the crime, hindi naman kinukumit ngayon eh. Noon pa yun. Pwede po bang sabihin, dahil dyan, you are not, and hindi ka na ngayon pwede because the trust of the people? Sasabihin, sinong people? Yung People's Initiative? Sinong people? Sasabihin lang ng congressman, we represent the people. And we do not want na ma-impeach tong presidente. Therefore, the people ayaw ma-impeach yung presidente. Mantakin mo, bilyon-milyon na ibibigay sa kanila. Bilyon-bilyon ang natatanggap ng mga congressman na yan. I-impeach nila yung presidente nakikinabang sila. O, sabi naman ito isa, walang impeachment na magaganap. People power ang kailangan para mapalaya sila. Sige nga. Sige, punta tayo sa people power. Sino dito nagpunta sa Liwasang Bonifacio para suportahan yung SMNI? Again, madami yung tao doon, ha? Tanungin ko kayo. You know, yung mga tapat, mga talagang merong puso. Yung mga Pilipino nagpunta doon? Nag-rally doon to support at labanan ang administrasyon? Alam niyo ba yung sinasabi ninyong people power? Mag-like ka, hindi nyo ginagawa, people power pa. Let's be realistic. Di ba? Maging ano naman tayo, maging makatotohanan naman tayo, hindi yung puro tayo banat ang banat.
tirada ng wala sa hulog. People power, revolusyon. Sino? Ikaw mauna? O tanungin ko kayo, mga OFW, pagka nagkarali ba, pupunta ba kayo ng Pilipinas, uuwi kayo? Kaya nyo bang mag-absent sa trabaho ninyo para umuwi dito at mag-rally? Hindi totoo. Kaya nyo, pupunta kayo dito para mag-aksaya ng panahon, para mag-rally? Hindi, di ba? Wag na tayo magsalita ng ganyan na hindi naman natin kakayanin. Para't lang tayong tanga, mapapahiya lang tayo. Tandaan ninyo, ginawa din yan. Kaya nga, alam mo, ito kasi yung problema sa atin eh. Minsan yung bugso ng damdamin, yan ang nagpapahamak sa tao. Tanungin ko kayo, nangyari ho ba yan? Yung EDSA, EDSA 3. Ano nangyari? Sige mahal na mahal si Erap nun. Tandaan niyo yun di ba? Nagka-rally nun para naibalik ba si Erap? Nagtagumpay ba yun? Ang daming mga politiko pumunta rin sa karsada nun. May nangyari? Wala. Because you need a leader to stand up for the people. And that leader should be talagang supported by the people. So anong ibig ko lang sabihin? Isa lang ang sikreto nito. VP Sara Duterte. Wala. And tandaan yung element ng people power o revolusyon. Kailangan mo ng tao o may simbahan na o SMNI o yung kay Kibuloy. Kailangan mo ng militar. Kapulisan. Etong dalawan to, itong militar at kapulisan, hindi gagalaw yan hanggang yung wala silang nakikitang leader na tatayo para sa kanila. Sino lang ang nakakakuha ng somehow nakakakita ng leadership itong mga kapulisan at military? Walang iba kung hindi kay VP Sara Duterte. Kung kayo may utak at hindi tatanga-tanga, tanungin ko kayo, discernment ninyo, ito na discernment, nawala na si Miss Discernment. Asa na si Miss Discernment? Ang discernment ninyo, sa tingin nyo ba si VP Sara Duterte kakalas kay Bongbong Marcos? Discernment nyo, sige. Kayo, tansya nyo. Sige nga ho. Kung kayo talaga matalino. Meron kayong nakikitang mukha. Ito ang sinasabi ng iba. Ano sinasabi ng iba? Kaya nga dapat tayo mga tao, we push VP Sara Duterte to do the sacrifice o to lead the opposition against this government. Diba? Yan yung mga nagsasabi, di ba? Kaya nga tayo dapat magkasundo-sundo, magkasama-sama at magtulungan para magkaroon ng isang panawagan para kay VP Sara Duterte gumalaw siya. O, di ba yan ang nasa utak natin? Tanungin ko kayo. Sa tingin ninyo, is it enough yung video o yung adik ang presidente para maghimbal ang damdamin ng mga Pilipino para lumaban at itulak si VP Sara Duterte mamuno sa revolusyon? Kayo sumagot sa mga katanungan ko. Sige nga ho. Kayo sagot.
Sa tingin ninyo, yung mga tao sasama sa ipinaglalaban lang natin dahil lang sa video? Na sinabi naman na ni Pangulong Duterte, hindi naman sila sumunod. Merong ano dyan, may bobo dyan. May bobong, bayaran ka. O di sige. Pangit ang kalalabasan ni Bibi Sara kung gagawin niya yun. Hindi lang pangit. Alam mo, Madam Busy, matalino si Bibi Sara. Ngayon nga nangunguna siya kahit papaano, medyo leading siya. Minsan umaangat si Tulfo. At pag nag-take risk pa siya in going out of the administration and fighting against Marcos, baka lalo siyang lumaylay. Yan ang iniisip ng... Sigurado ko nasa utak niya yan eh. Kasi, tandaan ninyo, politiko pa rin yan si Madam. Siyempre kahit papaano, kailangan marunong kang magbasa. Gusto ba talaga ng taong bayan? Kasi alam nyo, ang taong bayan, eto pansinin nyo ito. Ilagay nyo sa kukote nyo to. Ang taong bayan walang pakialam sa personal mong buhay. Sinabi na nga ni Bastian kanina eh. Sa totoo lang, wala naman tayong pakialam kung mga adik yung mga opisyal eh. Hindi, wala. Ang mga Pilipino, anong pakialam kung babaero yung opisyal? Anong pakialam kung, kita mo nga dahil babaero na iboto pa rin eh. Ando sa Senate yung iba, may mga sugar baby. Di ba, anong pakialam niyan? Sa tingin nyo ba yung mga congressman, mga mayor na alam sa mga ang dami kong alam na mga mayor na adik eh. Alam din sa lungsod nila na adik yung mayor nila. Marami dyan naku, ayoko na magsalita. Alam nila adik yung mga mayor nila, alam nila yung mga governor nila adik eh. Pero binoboto pa rin nila. Kasi ang mga Pilipino, wala kaming pakialam sa personal yung buhay. Ang importante sa amin, makakain kami. Ano importante sa kanila? Ang pinaka number 1 na issue dito, corruption. Kaya dapat nandyan ang focus ng tao. Bakit? Sa corruption kasi, kami tinatamaan. Ordinaryong Pilipino tinatamaan sa corruption. Ano ibig sabihin nito? Pag ninakaw mo yan, tapos gutom kami, ay tarantado ka. Diba? Bakit mo nanakawin yan? Wala na nga kami makain na, nakawin pa yung pera namin. Diyan nagigising ang tao. Pansinin nyo, sino yung mga napatalsik sa bayan natin? Ano issue? Pera. Corruption. Pera. Pansinin nyo yan Paano natanggal? Diba? Naghirap yung Pilipinas eh. Nung panahon na ending na ni Ferdinand Marcos Sr., naghirap ang Pilipinas. Yung kay Erap, di ba? Ano din? Corruption din. Yun yung issue eh. Yun ang matindi. That's the only time na yung mga Pilipino magigising. Sandali, bakit ninanakaw na yung pera namin? Bakit ito na ang nangyayari sa bayan namin? Yung tax namin, kinukuha na, nagugutom na kami, tapos yung buhay nitong mga namin, yumayaman na yumayaman. Isipin nyo mabuti yun. Kaya nga ang focus ng banateros nasa korupsyon. Kasi yun ang tamang laban, korupsyon. Sabi ko sa inyo yung tamang laban na pakialam ng mga tao kung adik o babaero o ano man yung gusto nyo magpakatanga katulad ng isang abogado? Na yung isang senator, inakis niya ng inakis na tungkol sa babae? Ano nangyari? Nga. Hindi ko nasasabihin kung sino yung tangang abogado na yon. Pero inakis niya yung isang senador na kesyo babaero, ganyan. Lagi naman siyang talo. Kasi walang pakialam ang Pilipino sa ganyan. Adik, babaero, o lasinggero. So, kami din naman ganun din eh. Nagigets nyo? Kami rin naman ganun din eh. Adik din kami.
Babaero din kami. Ano dapat? Para magising ang bawat Pilipino, makita nila na ninanakaw na yung pera, dapat na isusubo na nila yung pagkain, ininanakaw pa nito mga politiko. Yan ang talagang punot dulo ng revolusyon. Makita ng tao na yung pera na dapat sana ipinagsisilbi sa tao, ninanakaw na nila. Kasi yan na may tama sa puso. Yan na may tama sa lalamunan at saka sa, ang tawag dito, sa tiyan. Di ba? Hindi yung kung ano-anong akusasyon lang. Yari tayo dyan, maniwala kayo sa akin. Pusta ko pa sa inyo. Kahit lumabas yung video, wala mangyayari. That Madam Maharlika is holding is evidence of previous drug use or a previous investigation on an inquiry into drug use. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehat, SMNI News. Kasi alam nyo, makinig kasi kayo sa mga matatalino. Ang hirap sa inyo, nakikinig kayo sa mga chismosa. Nakikinig kayo sa... ito to man, nakikinig kayo sa chismosa, nakikinig kayo sa mga kanto boy. Makinig kayo sa mga eksperto. Bakit ganito mga tono ng mga abogado? Pati si Panelo ganito tono. Bakit? Wag lang kayo makikinig sa abogadong nag-vlogger. Minsan napapaganon eh. Halimbawa, itong dalawang to. The next performance will start momentarily.